Once again mga kalahi, nandito na naman si Kalahing Saban Vlog, no? At sana huwag kayong magsawa, no, sa atin pong punto komentaryo at sana din ay huwag ninyong kalimutan pagpindot naman sa atin pong subscribe button diyan, no? Mag-like na naman tayo at mag-share din tayo sa atin pong mga video, mga kalahi. Sana mga kalahi, no, huwag ninyong idamot ang pag-share, pag-like at saka pag-subscribe. Mga kalahi, mayroon na naman tayong dito, no? Mayroon na naman tayong talakayin dito. Patungkol talaga ito sa buhay ni Cayetano, dahil ito po si Cayetano, napaka-trendy, viral talaga siya ngayong panahon na ito, no? Simulang siya po'y nagiging saglit na SP diyan sa institusyon sa Senado. Talagang marami nang naganap na hindi mabuti, hindi maganda, no, sa paningin ng taong bayan, sa paningin ng ibang bansa din mga kalahi, no. Ito po si Peter Cayetano mga kalahi, no. Ito po lagi nating narinig sa kanya na mabanggit talaga niya ang Panginoon. Hindi po ako tutol diyan. Maganda naman 'yon dahil ibig sabihin ay tayo po'y nagpapakita lang po tayo na tayo po'y Kristiyano at naniniwala po tayo sa mga salita na nasa Biblia, dahil Biblia aral naman talaga 'yon sa Diyos. Kaya lang hindi po talaga sang-ayon sa buhay ni Mr. Alan Peter Cayetano na sa kanyang mga ipinapakitang ugali, sa kanyang sa kanyang mga experience, no, as a politician. Ito po si Peter Cayetano mga kalahi talaga, no. Ito po talagang ano na siya huling-huli na talaga itong ugali nito. Parang ugali na yata ito na hindi para sa kanya talaga ang pagsusinungaling ay normal. Ang pagsisinungaling ay okay lang. Para sa kanya yata, pero sa Biblia mga kalahi, no. Sasabihin ko sa inyo mga kalahi, dito po talaga sa Biblia napaka-istrikto, no? Ayaw talaga ng Diyos na ang tao po'y magsisinungaling. Ano ba itong pagsisinungaling? Yung magsalita ka, yung sasabihin mo, ngunit hindi mo naman ginawa. Mayroon kang pangako sa taong bayan o sa mga tao, ngunit hindi mo ginawa. Hindi mo pinufulfill, no, yung mga pangako mo, no? Kaya ito po talaga, no, mensahe po ito para ni Peter Cayetano, dahil ito po'y blasphemy po ito para sa salita ng Diyos, dahil siya po'y quote ng verses. Sinasabi ko naman sa inyo na hindi po ito masama. Ito po'y maganda sana kung sinasambuhay po niya ang salita ng Diyos. Kaya lang, huling-huli yung strategy niya dyan sa politika. Gumamit siya ng word Lord o Panginoon, gumamit siya ng mga Bible verses para ang kanyang sarili ay tingnan siya parang santo at parang mabuting tao at para siyang mapagkatiwalaan. Ngunit hindi talaga atin pong naunawaan kung sino talaga ito si Cayetano. Siya po mahilig talaga ito, siyang talagang hindi ko sasabihin mahilig, kundi siya talaga po nagsisinungaling. Ito pong pangako niya sa taong bayan, no? Itong mayroon siyang pangako kasi matapos na yata siya sa termino niya. Pangako niya na ito pong 10,000 or 10K para sa mga para sa mga bumuboto sa kanya. Ito po'y pangako niya pag manalo siya, no? Ito po'y pagsisinungaling dahil hindi talaga ginawa. Hindi talaga kinalimutan na niya. At ito'y napakatindi itong pangako, napakatindi itong mga promise niya sa taong bayan. Ngunit kitang-kita na hindi niya ginawa hanggang ngayon, matapos na ang kanyang termino as senator. Kaya sino pa bang maniniwala sa taong ito? Tapos mga kalahi, nang siya po'y nakatake over dyan as SP, Senate President, dahil biglaan itong pag-agaw nila sa kapangyarihan as Senate President ni Vicente Sotto, Senator or SP, former SP Vicente Sotto, inagaw naman nila. Kaya nga pinapunta niya si Bato. Siya nga ang sumundo ni Bato dahil ban ni Pia o ban niya ang sinakyan ni Bato, no? Hindi iwan ko, siya yata ang nagkumbinsi ni Bato na pumasok ka para maagaw natin ang kapangyarihan sa Senate President. Pumasok si Bato. Baka naman pinapangakuhan ito na kung bahala sa iyo, no? Basta maagaw lang natin. Kaya pumasok si Bato at hindi naman nakalain ni Bato na mayroon talagang tinatawag na yung warrant of arrest na galing po sa ICC. Kaya nagka-problema diyan. Nang nagka-problema na diyan dahil mayroon talagang warrant of arrest, parang hindi yata totally alam ni Cayetano na mayroon talagang mayroong warrant of arrest na galing sa ICC, dahil itong warrant of arrest talaga ito po secret.
Hindi po to public. Sekreto po. O kaya hindi sila kumbinsido nga mayroong warrant of arrest, kaya lumabas si Bato para bumuto lang, para maagaw ang kapangyarihan ni Vicente Sotto. Tapos nang nagkagulo na, no? Naka-under protective custody na si Bato dyan sa Senado. Anong nangyari? Gumagawa sila ng kadramahan, no? At mayroong binanggit itong taong ito, si Cayetano, na ang Senate daw, we are under attack. We are under attack daw. Kaya siya nag-live pa siya dyan sa FB account niya. Under attack daw ang Senate. Nang lumabas talaga sa video, talagang lahat ng mga video dyan sa Senado ay talagang pinapalampas sa DILG na si Secretary John Vic Remulla at saka si Natatis, nang pinakipakita talaga lahat wala namang under attack. Hindi naman under attack ang Senado. Nagalit pa nga siya na question sa reporter, no? Lumakas nga yung boses niya dahil sa galit niyang ayaw paniwalaan siya ng reporter na under attack. Tapos ang lumabas sa video, siya ngayon tahimik dahil ang totoo talaga, ang katotohanan talaga, hindi talaga under attack. Dahil hindi naman inaatake ang Senado. Walang na pumasok. Yung si Aplaska lang ang gumagawa ng yung kadramahan nila. Di ba? Yun ang nangyari. So drama lang pala, para lang yun talaga ang motibo, na drama lang pala para maka-eskapo itong tinatawag na international wanted, fugitive. Yun talaga mga kalahi. Talagang itong si Cayetano, masabi natin talaga na hindi ko naman parang sa kanya yata sinungaling siya. So sabihin natin na siya po'y sinungaling, liar talaga siya. At saka kung liar siya, ito, hindi niya nasolusyonan itong mga pangako niya, para sa kanya, normal. It's a common occurrence na ang kanyang hindi pagsabi ng totoo ay okay lang sa kanya. Kaya hindi ito mapagkatiwalaan tong klaseng tao. Ngunit ngayon, sasabihin ko sa inyo, Mr. Alan Peter Cayetano, dahil sumampalataya ka naman sa Panginoon at saka magkukuot ka ng Bible verses, mayroon pong Bible verses na ibalik ko sa inyo na kailangan matauhan ka dito at maunawaan mo ito. Habang may buhay ka pa at habang may pag-asa at may pagkakataon pang magbago yung pag-uugali mo, yung pananalita mo ng kasinungalingan. Ito po mga kalahi, no? Ito po yung verses para sa iyo, Mr. Cayetano. Dito po sa John chapter 8 verse 44, talagang nilinaw talaga ng ating Panginoong Hesus sa kaniyang salita sa Book of John sa 8:44 na ina-emphasize po talaga dito na ang lahat ng pagsisinungaling, ang kaniyang tatay ay ang dyablo. Dahil ang dyablo, Satan is a father of all lies. Satan is a liar and the father of lies. Kaya pag magsisinungaling ka, ang tatay mo, Mr. Cayetano, ito pong dyablo, si Satanas. At ang sabi pa naman, ang sasapitin nitong pagsisinungaling, lalo na kung ito po'y kaugalian mo na, Mr. Cayetano, ito po'y verses para sa iyo, para ka magbago. Dito po sa Revelation 21, chapter 8, na dyan talaga yung Book of Revelation, yung time na yan, lalo na sa end chapter of the Book of Revelation, makikita mo dyan, talaga ito po'y talagang na end of time na yan, parang Judgment Day, na sa Judgment Day pala, Mr. Cayetano, pagdating ng araw, lahat ng mga sinungaling, lahat ng all liar talaga ay ihuhulog doon po sa lake of fire, na walang hanggang, walang katapusang fire, lake of fire, ihuhulog ka. Ito po'y punishment, walang katapusan na kamatayan, everlasting or eternal death, eternal fire. Kaya mag-ingat ka, Mr. Cayetano, habang may buhay ka pa at habang may pag-asa, no? Baguhin mo yung sistema ng pagka-Kristiyano mo. Kaya yun lang mga kalahi, no? Dapat sana mga kalahi inyong manawaan na ito pong pagsunod natin sa gobyerno, lahat tayo ay rumispeto sa gobyerno dahil sa according to St. Paul sa the book of the Romans chapter 13 verse 1 up to 3, sinasabi talaga ng Panginoon ng Biblia, ayon po ni Apostol Pablo, na itong gobyerno ay talagang tatag ng Diyos. Pag tayo po'y lumalaban, pag tayo po'y nagre-rebelde, lumalaban tayo sa Diyos dahil walang gobyerno na hindi sinangayunan o tatag ng Diyos. Kaya dito na po mga kalahi, maraming salamat sa inyong lahat. God bless!